What's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan atin pong tatalakayin ang the biggest ever hampas lupang patay gutom sa balat ng social media. Sa Facebook, dito na lang tayo sa main ko kasi wala lagi naman ako nare-report. Eto mga kahombre ko, i-follow nyo din ako. Let's go! Sa last video natin ay nakapanayam ho natin si former and the legendary 8th Division World Champion na si former Senator Manny Pacquiao, mga kahombre ko, sa ibinatong mga alegasyon dito ni Norman Gusgusin at pagdamay sa kanyang ina. Ayon kay Gusgusin, Good morning. Anak ko, may babanatan ako rito ngayon. Sige, share nyo to. Alam mo nyo naman ako, kapag sinumpong ako ng toyo, wala akong inaatrasan. May babanatan ako senador ngayon. Share nyo na. Inumpisahan nyo ako, eto na. Hihimayin natin ang mga sinabi ng upatin na yan. Sige. Sinabi ko naman sa inyo, may saltik din ako Putang ina, hindi pa isinisilang yung taong sisindak sa akin Sinabi ko sa inyo yan, hindi pa isinisilang yung taong sisindak sa akin. Hindi pa isinisilang. hindi pa ba talaga isinisilang ang taong sisindak sa'yo? Paanong hindi? Duwag na duwag ka nga sa akin, Norman. Ang dami mong hanas. Gusto mong suntukan, gusto mo ng talian sa bewang. Hindi kita madidisgrasya sa away, bata. Oo. Gustong-gusto na kitang disgrasyahin. Oo. Pero ako, itataya ko rin yung buhay ko. Siyempre, madidisgrasya mo rin ako kasi malaki ka di ba? Madidisgrasya mo rin ako. May nakapusta pero lamang ako sa'yo. Oo, lamang ako sa'yo. Doon tayo sa talian. Tatalian yung bewang ko tsaka yung bewang mo. Parehas tayo may hawak na panaksak. Round 2 yun. Yung unang round, boxing. Yung pangalawang round, talagang dalihan na. Kasi gustong-gusto na kitang dalihin, di ba? Naduwag ka naman. Hindi mo nga ako pinapasok sa subdivision mo. Gagawin ka namin katuwaan ng mga supporter ko. Di ba? Nasaan? Nandiyan, boss. Sa labas ng village. Alam niya? Ewan, boss. Basta andyan. Siguro yung mga vlogs mo noon nahalukat, lalo na yung address noong nagpadala ng J at T. Ayan, boss, okay ng ina mo. Tignan mo kabubuhan mo. Huwag ka mag-alala, boss. Sabihin namin huwag papasukin. Sige. Kami bahala, boss. Haharangin namin. Kasi alam naman naming matanda ka na at tuwag ka pa. Okay, sige. Okay lang. Buti sinabi mo huwag papasukin. Oo, boss. Kurang ka na Tapos alam naman nating duwag ka talaga Huwag talaga papasukin. At saka kamo huwag papasukin. Sabihin. Kami bahala, boss. Sige. Una, sabi mo, Pumunta raw ng BF Homes at naggangangak daw. At nandoon daw ang bahay ko. Putang ina mo, ang bobo mo talaga. Tang ina mo, BF Homes ka pang nalalaman. Pupunta ka pala putang na putang na, sino ba taga dyan sa BF Homes? Hindi ko raw nilabas. Pukin ang ina mo, gusto na kitang makakasalubong. Oo. Puta na, sasampi-sampigahin ko yung pagbubuka mong pangit. Pasalamat mo na lang, wala ako dyan. Dahil kung nandyan ako, baka pinaglalamayan ka na. tapos bigla mo na ring inamin sa huli. Actually nung sinugod ako sa bahay ni Makagago, eto sir, sa inyo ko lang sasabihin. Nasa akin na lahat ng pagkakataon para tunawin siya. Pero mas nangibabaw pa rin yung pagiging makatao ko. Hindi ko siya tinuluyan. Totoo po yan. Ngayon, ang pinalabas ko na lang, wala ako doon. Pero obvious nandun ako. Actually, nasa akin lahat ng pagkakataon para igupo siya. Para dalain man lang sana. Pero naisip ko, may pamilya yan Naisip ko, baka may anak din. Naisip ko yung ginawa ko nung panahon ng pandemic. I have seen so much of him. I can see so much of me, So much of me living in him. Parang gano'n. Noong pandemic, sobra kayabangan ko nun. Pero mas nangibabaw po sa akin yung pag-iisip ng tama. Actually, hindi ko na pinatulan yun. Ginawa ko na lang, sinabi ko, wala ako doon.
para lang matapos na. Hindi pa rin sila tumigil. Ibig sabihin, kwentas klaras ang pagkaduwag mo sa akin. Oo! At for your information, Norman, hindi ka naman talaga matatakot eh. Lalo na at may mga ligaw o maluluwag na fuse sa utak mo. Hindi mo na alam kung ano ibig sabihin yan. Pero, hindi pa naman lahat ng turnilyo ay maluwag. Kasi imaginein mo yun, takot kang mahoyo. Imaginein mo yun, wala ka nang ginagawa sa buhay mo, kundi ang magtago at umalis at never ever to be seen again sa Maynila. Kasi ang akala mo, matatakasan mo ang kamay ng batas. Noon, ngayon, hindi na. At grabe mga kahombre ko, ito pa ho ang sinabi niya kay ex-Senator Manny Pacquiao. Boss, kaya mo bang hamunin si Manny Pacquiao ng suntukan? Sabihin mo sa kanya, siya maghamon, darating ako. Oh. Sige. Wala ka mong gloves, ha? Kamakama ko. Laban ako dyan. Diyos ko, Norman! Sa akin nga, kahit isa sa isinulat mo sa waiver, walang natupad. Kasi yung nagsulat mismo ng mga kalakaran kuno sa waiver na yon ay duwag. Sa akin pa lang yun. Si The Kings, na di hamak naman, mas maedad pa sa'yo, ni hindi mo rin sinipot. Naduwag ka rin. Ngayon, makikipagsuntukan ka kay former Senator Manny Pacquiao? Hindi mo ba naiintindihan ang kahilingan mo? Gusto mo bang bumalik sa senses mo? Di ba? Pag sinapak ka niyan, talagang maaalog ang utak mo. Sobrang alog ng utak mo, putya, babalik ka sa normality. Maisip mo naman, Uy, nasa na ba akong mundo? Oh, okay, I'm back. tapos na ang mga imahinasyon mo, di ba? At alam mo naman yan, Norman Gusgusin, na kahit kailan ang isang professional ay hindi pwedeng lumaban sa mga katulad mong walang kwentang tao. Professional yan si Idol Manny. May lisensya yan. Kaya ang mga kamao niyan, ang mga suntok niyan, ay automatically inilalagay ng batas as armas. Kaya kapag ginamit niya yan at nakadisgrasya siya, pwede siyang makulong. And you actually know this. Alam mo yan, kaya malakas ang loob mo. Kasi alam mo, hindi ka naman papatulan yan eh. Norma naman! Sige nga, ako nga ang hamunin mo ulit ng ganyan. Oh, malay mo, sa third time, lumabas na yung itlog mo. At finally, totohanin mo na, di ba? Total naman, sabi mo, di ba? Nagkakasuhan naman na tayo. Eh, ano pa ba naman kung tayo magkakilitian, di ba? Tingin mo, live ni Ogag. Papunta ngayon dyan. Alika, ha? Ngayon, pwede na. Oo, pwede ko nang basagin yung mukha mo pag nakita ko, lalo na ikaw ang lumapit sa akin. Pwede ko nang basag-basagin yung mukha mo. Kontaan mo ko, dali, kung gusto mo. Pwede ko nang basag-basagin ang mukha niyan, ha? Kahit naka-live pa siya. Kasi tapos na akong magsampa ng aso. Ngayon, pinuntahan mo ko, ibig sabihin may plano kang masama sa akin, pwede ko nang basag-basagin yung mukha mo, pwede ko nang pagpapaluin ng bote ang mukha mo hanggang sa madurog. Wala akong aso. Malay mo lang, maplansyang muli ang kulubot mong bayag. Di ba? Advice ko sa'yo makagago, buslugin mo yung bayag mo. Batak-batakin mo ng konti para magkaroon ka naman ng konting tapang. Ito palang makagago na to, bukod sa demonyo, nagbasa pa ng Bible verse. Bukod pa ron, sul-sul talaga. Putang ina, alam mo yung yung butiki? Alam mo yung butiki? Yung magkaibigan yung sawa at saka yung crocodile. Yung butiki nandun, mas masahol pa sa bubuli, sul-sul. Sa Garden of Eden, si Eva at si Adan, para magkasala, merong ahas doon. Yun, si makagago yun. Natatawa ako sa putang ina sul-sul na yan. Norman naman, hindi ako nanunulsol. Nandun lang ako para makuha ang matamis na o ni Boss Manny sa pagkakaso sa'yo. Oo naman, hindi sulsul yun. Alam mo yun, chance ko na yun para ma-fulfill
ang pangarap ko na magkaroon ka talaga ng patong-patong na kaso, hindi lang sa akin. Ngunit galing din sa malalaki at matataas na mga tao. At yes, Norman, pati na rin sa mga OFW. Oo, huwag niyong kakalimutan mga kahombre ko. Lahat na lumalabas sa bunganga niyan ay para sa kanya. Tandaan niyo yan, mga kahombre ko. At ito pa, mga kahombre ko. Yan lang ba kaya mong ipagmalaki? Akala ko ba makagago, malalim ka sa underground, ha? Sinabi mo sa akin na dapat kinapa ako ang lalim mo. At pag natunghayan ko ang lalim mo, sabi mo, ay baka mawala na lang ako. Eh bakit kung sino-sino ini-interview mo at sinusulsulan ng magalit sa akin? Eh kaso hindi nabili. Hindi nabili, no? Walang views, no? Tanga. Norman, halatang wala kang utak, no? Wala kang kokote, wala, hindi tumatakbo ng ayos ang utak mo. Anong kinalaman ng underground, ha, sa mga in-interview ko? Wala bang kwenta mga in-interview ko, Norman? Eh, butya, ikaw, 50 anyos ka na ang in-interview mo? Ganito? Walang iya ka, 50 anyos ka na, ganyan ang ini-interview mo, literal na scripted. Magandang gabi po sa inyo. Ako nga po pala si Joshua Friel Abisilia. Ako po yung inaperan ni Norman Mangusing ng 50,000 po para po basahin po lahat na sinulat nila about po kay Sir MG. Pagka daw po tapos namin, ibibigay daw po yung 50,000. Nung natapos na po kami, ang binigay lang po sa akin is 2,000. Ikaw nagsasabi sa akin na scripted pero ikaw ang gumawa. Literal, patunay na naman ho na yung sinasabi niya ay para sa kanya, di ba? Versus ako, ang mga ini-interview ko, mga kilala, mga karespe-respetong mga tao at mga kapanipaniwala na mga mamamayang Pilipino na literal na nadenggoy at naloko mo. Oo! At ito mga kahombre ko. Eh di ngayon, tospok. O, walang views. Okay? Walang views. Mahina yung views. Sayang pamasahe. Nakuha mo? Walang naniwala. Di ba? Norma, nakakahiya naman sa'yo. As of now, 900,000 views na ang sinasabi mo na hindi binili at walang views na interview. Tingnan nga natin ang views mo kahit sa panaginip mo. Pagsama-samahin mo man ang 20 mong content, hindi ka aabot sa naging views ko sa video ko na to kung saan kasama ko ang karespe-respeto at ang legendary sa Pilipinas na si Boss Manny Pacquiao. Hindi ka uubra, Norman. Wala. Lahat ng sinasabi mo, puro kasinungalingan. Sa 10 sinabi niyan, 11 kasinungalingan. Ang governor ng Sarangani Province na si Rogelio Ruel Pacquiao ay kaibigan daw ni Gusgusin. Unang-una, yun hong kapatid niya na naging gobernador at congressman si Ruel. Yan ay kahit papano masasabi nating kaibigan. Nung hindi pa siya politiko, way back 2010, 2010 ho, that was 16 years ago, si Ruel ho, si governor, ay kalaro ko minsan ng tongit, kalaro ko ng bilyar. Hindi mo ginalingan Ang pagkakamali mo makagago, hindi mo alam, kaibigan ko yung kapatid niya. Tanga! Hindi ka pa sikat, kupal. Sri Lankang mabaho ka pa lang. Nandun na ako sa Jensan at yung kapatid niyang gobernador, kalakalaro ko na sa mismong bahay nila. Hindi mo alam, kaibigan ko yung kapatid at pumupunta ako mismo sa bahay nila. Hindi ka pa tao, makagago. Nagbibilyar na kami ni Ruel. Ano ka pa lang nun, Sri Lankang mabaho ka pa lang nun. Hindi ka pa kilala sa mga vlog-vlog na yan. Yun mga kasama ko na kalaro ko na ng tongit. Tanga. Ang katangahan mo makagago, hindi mo alam, kaibigan ko yung kapatid. Interviewin mo din. Hindi ka pa kilala sa Pilipinas, makagago, mga 2010, 11, 12, 13, 14, 15. Naglalaro kami ng bilyardo sa bahay niya. Nagtotongit kami dalawa. Magdamag yun ha. Pag nagtongit kami ni Ruel. As in, magdamag.
Yung tatay mismo ni Manny, nakakasama ko sa sapungan. Napakakapal ng pagmumukha mo, Norman Gusgusin. Nagkita pa kayo kuno sa Newport Resorts World? Pag nagkikita ho kami sa Maynila, recently nagkita kami sa Resort World, kami nagkamay at nagyakapan pa bilang brothers. Kaibigan ko po yan. Sino namang maniniwala sa'yo? Sa 10 sinabi mo, 11 kasinungalingan. Sa mga binanggit mong mga mahalagang pangalan, from Vice Mayor ng Parañaque. Shoutout na rin kay Vice Benjo Bernabe. Vice, yung Jaguar mo, buhay pa hanggang ngayon, yung Jaguar mo na binigay sa akin. Governor. Ay, shoutout ko sa kaibigan ko, yung gobernador ng Nueva Vizcaya, si Governor Jing Gambito. Mabuhay ka, partner. Lahat itinatanggi ka. As in, lahat itinatanggi ka. Hindi ka raw kilala. Si BBM, hindi ka kilala. May kamag-anak ba kayong Francis Leo Marcos? Wala. Amy Marcos, hindi ka kilala. Kamag-anak niyo ba itong si Francis Leo Marcos, yung inaresto ng mga NBI agents? Naku, hindi namin kamag-anak. Nakilala namin dahil nagpakilala. Pero nagulat naman ako kasi wala naman kaming kamag-anak na gano'n. Boss Manny, hindi ka kilala. Na-trapo. Hindi ko pa na-meet yan? Ayan, hindi niya na-meet. Tapos definitely wala kayang utang dyan, ama. Hindi ko nga kilala. At saka, Akala ko nga, adik yung pinano mo. galing sa pinakamalapit kay Boss Manny na source. Hindi po kilala ni Governor Roel Pacquiao ang tao na ito. Isa hong gobernador yan. Do you even think, do you merely think na magbibigay sa iyo ng oras yan, Norman? Isang buong gabi, naglalaro kayo ng billiard at tong-its? Baliw ka ba? Baliw ka nga talaga, no? Mukhang ganun nga. Sa bagay, ninong mo nga sinabi mo na ginagawa mo lang na caretaker. Mayor Jesus Ladaran na ninong ko. Siya yung tagbabantay ng aking mga lupain at plaisdaan. Ex-mayor sa inyo, sinasabi mo na caretaker lang ng mga hito mo? Tas sabi mo pa, yung isang asek na kilala mo ay... Bet. Alam niyo ba si Bet? Asek ng DILG yan. Tagabili ko ng bigas ng COVID yan, ng pandemic. At sinabi mo na ang isang general ay ganito mo lang? Yung regional director ngayon ng Region 2, si General Maralag, dating bantay bahay ko lang yan nung nakakulong ako. Siya yung bantay bahay ko, yung tigadala ko ng damit nung nasa kulungan ako. Mabuting tao rin naman yan. As in, masasabi kong bata ako talaga yan. Sinong maniniwala sa'yo? Mga opisyal na tao? Kilala ka? Tropa ka? Sino ka ba? Napakawalang kwenta mo! At tinan mo itsura mo, mukha kang patay gutom. Paano ka naman re-respetuhin ng mga taong may dignidad, may aral, mga may posisyon sa gobyerno? Do you even think may maniniwala pa sa'yo? Isang gobernador nakikipagtong-it sa tulad mo? Yan talaga mga kahombre ko, imposible ho yan. Kahit kailan mga kahombre ko, hindi makikipagtong-it ang isang gobernador sa tao na yan. Knowing na meron pa yung kinakaharap na human trafficking. Knowing na kung ano-anong naging kaso niyan. Knowing na ngayon na-confirm ng Supreme Court na siya'y guilty sa isang kaso. Sinong lalapit sa'yo, Norman? Nakakahiya ka. Makakaapekto pa yan bilang negativity sa kung kanino mang negosyo, kung may magpapa-endorso man sa'yo, lalong-lalo na sa politiko. Kung may lalapitan kang politiko, nakakasuka ka naman talagang tao eh. Sino ba lalapit sa'yo, Norman? Sa bagay, merong lalapit sa'yo. Si Satanas. Yun talaga lalapit yun sa'yo. Diba? Imaginein mo, kahit ngayon tamod ni Satanas na si Casper, lumayo na sa'yo. Wala na si Casper. Si Casper nasa bakasyon, sa 8 pa babalik. Humingi ng 2 linggong bakasyon. Pinagsawa ko na muna. Binigyan mo ng 2 linggo si Casper? 2 linggo. Tadyakan kita sa ulo eh. Anong binigyan ng 2 linggo?
Putragis ka, 3 linggo na wala si Casper. Oo. Sabihin mo ng totoo. Pinagtatago mo na si Casper. Nakarating na ang sumbina ko sa kanya. Tinanong ka. Boss, akala ko ba tutulungan mo ako? Pre, walang-wala pa tayo eh. Sarili ko nga, hindi ko mabigyan ng abogado eh. Ikaw pa kaya? Pasensya na pre, kanya-kanya muna tayo. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Oo, ayan ang totoo, Norman. Kaya naman sa tuwing lumalabas sa aking boses o bunganga ang pangalang Casper, itlog mo ay nangungulubot at nawawala. Oo naman, oo. Sobrang takot mong malaman ng mga tao ang katotohanan. Mga ka-hombre ko, naniniwala ho ba kayo na binigyan niya ng 2 linggong bakasyon si Casper? Come on, man! Sino naman niloko mo? Sa 10 sinabi mo, 11 kasi nungalingan. Imposible ho yan. Kahit tamod ni Satanas, nilayuan ka na. Yan talaga pinakakahiyahiyang kaganapan sa buhay mo. At lahat ng yan ay dahil sa akin at sa mga kahombre ko. At Norman, relax man. Nahihirapan ka na pala sa akin. Ako, pagod na ako. Ayoko na magsalita dito, ha? Kasi napapagod na lang ako dito sa ginawa ng hindurotot na makagago. Ako'y sawa na ako eh. Ako'y napapagod na eh. Paulit-ulit na yan eh. Pagod ka na pala eh. Sumuko ka na. Kung ako sa'yo, ihoyo mo ng sarili mo, ganun din naman yun. Paglabas ng warrant mo, hahabulin ka rin sa Isabela? Oo. Ano ka naman paligtasin ka? Warrant to pares, automatic, huli ka. Huwag ka mag-alala, matitrace at matitrace ni Pugenius kung nasaan ka. Oo naman. Kung ako sa'yo, magpahoyo ka na lang. Oo! Ihoyo mo na sarili mo para matahimik ng mundo mo. Ramdam ng lahat. Natapos ka na. Tuspok ka na? Oo naman. Tuspok, finished. Wala na, Norman. Tapos na. It's over. Pero, kahit gayon pa man, labog na labog ka na, di ba? Talagang ipipilit pa rin kitang buuin. Ganto, gagantunin talaga kita, bubuuin kita. Palakpak, palakpak, clap, 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 clap. Kasi lalaruin ulit kita. Lalamugin kita. Kakatasan pa kita hanggang sa magdugo ang gatas mo. Oo! At saka tong It's, sa'yo, sino ka ba? Hindi ka naman government official eh. At saka Norman, huwag mo nang ilagay sa alanganin ang pangalan ni Governor Pacquiao. Nakikipagtong It's sa taong katulad mo, isang gobernur? Nako, Norman, mamaya niyan, marinig ka. Mamaya niyan, makarating kay Governor Pacquiao. Yung mga pinagsasasabi mo, pati yun, balikan ka. Ewan ko na lang talaga, man. Napakasakit na nga ng ulo mo sa akin eh. Pagod ka na nga, sabi mo, di ba? Ako, pagod na ako. Ayoko na magsalita dito, ha? Kasi napapagod na lang ako dito sa ginawa ng hindurotot na makagago. Ako'y sawa na ako eh. Ako'y napapagod na eh. Paulit-ulit na yan eh. Lalo kang mapapagod niyan, Norman. At ito pa yung pinakamalala. Sabihin na ho natin na kaibigan mo pala yan. Sabi, kunwari na lang, makisakay tayo sa kaek-ekan at kahibangan ng tao na ito. Sige na lang, kaibigan mo. Bakit mo naman minura at ininsulto ang nanay niya? Bakit yung nanay ni Pacquiao mas masahol pa sa baluga? Bakit yung nanay ni Pacquiao mas masahol pa sa baluga? Bakit mo pinagsasabihan ng mga ganyang masasamang bagay ang kapatid niya? Ito si Manny Pacquiao na pag-ahalatang nagiging trapon. Alam mong may utang sa akin yan eh. Hindi pa nagbabayad eh. $30 million ang utang sa amin yan. That would be 1,700,000,000. Komplet, nakademanda yan. Lalabasan na nga ng warrant yan eh.
Kung hindi mo pa i-demanda, hindi pa sasagot. Ang dinali niya sa amin, 1,700,000,000. Malaking bayan. Ang dami niyang pinag-uutangan. Basta yung buong grupo namin. Yung may-ari ng Selecta, best friend ko. Akala ko ba kaibigan mo yung kapatid niya? At sabi mo pa, sa mismong bahay niya sa Jensen mo siya kalaro? Pucha. At yung kapatid niyang gobernador, kalakalaro ko na sa mismong bahay nila. Ngayon ka pumunta sa Jensen. Ngayon ka pumunta sa Jensen. Tingnan ko lang. Sobrang kabulastugan ng pinaggagawa mo sa batang Jensen. Ewan ko na sa'yo. Kapal talaga ng mukha nito. Antindi ho talagang magsinungaling nito. So wala naman hong problema sa akin si Manny until such time na nung somehow in 2018, nung nagkaroon ng Pacquiao-Matisi fight at si Senator Manny Pacquiao, during that time, ang nag-promote ng sarili niyang laban sa Malaysia, sa Kuala Lumpur. Okay? Bakit ko ho ito nasasabi ng diretso? I am involved. I have a business partner nung mga panahon na yon, Bernard Chong. Indirect, wala akong indirect na ugnayan kay Senator Manny. Pero kay Bernard, close friend kami nung panahon na yon bago kami naging magkaaway ngayon. Wala akong personal na connection kay Manny. Okay? We had an office sa Eastwood. Sa madalit sabi, may pagkakataon na nag-promote si Senator Manny ng sarili niyang laban, yung Pacquiao-Matisi fight. And there is a big money amount involved. O, hindi na ako magsasalita. Doon na lang, big money amount involved. And my friend told me, pwede ba pahiram muna ako pare ng ganitong amount? Idadagdag ko lang para ipairam kay Senator. So yun yung pangyayari. Lumipas ang 2019, hinihingi ko na yung pera ko, parang may problema yata. Parang something nalugi yata yung laban ni Senator Manny sa Kuala Lumpur. Something like that, parang ganun lang. Hanggang sa dumating, umabot sa korte yung usapan. At lagi akong kasama kasi ako pa at abogado ko ang nag-lay down ng card. Kaya lang, hindi ako involved sa kasuhan, gawa ng wala akong first-hand information doon sa problema nila. Pero, doon sa problema nila, may kabahagi akong pera. Norman, mag-iimbento ka na naman. Walang yaka, chichinilasing kita sa mukha. Ano na naman to? Anong kinalaman ni Bernard Chong sa mga kaganapan na ito? Ngayon, inililihis mo na. Ang sabi mo precisely, sa'yo may utang si Senator Manny Pacquiao. Alam mong may utang sa akin yan, hindi pa nagbabayad eh. Alam mong may utang sa akin yan, hindi pa nagbabayad eh. Tas ngayon, ang sinasabi mo, si Manny Pacquiao ang may utang kay Brenchong. Di ba ang sabi mo sa'yo may utang si Manny Pacquiao? Alam mong may utang sa akin yan, hindi pa nagbabayad eh. Alam mong may utang sa akin yan, hindi pa nagbabayad eh. Paiba-iba ata ang storya mo. Ano? Hirap na hirap kang magtatagpi, ano? Kaya kung ako sa'yo, ipatahi mo na lang ang bunganga mo kay Boss Manny. Di ba? Kasi kung hindi, Kinuha ko na nga sa kanya lahat ng yung kailangan. tapang nito, bunga nito, tahiin ko pa ito. Kalingkingan ko lang yung tapang yan eh. Oo naman, chef. Kasi ano yan, Sagot ka dito, boy. dami lang. Alam mo, Norman, gigil na gigil sa yung tao. Malapit na namin matapos yan. Nako, totoong Philippine Loop yan, boy. Putragis, mayroon ding Mindanao edition. Lap trip yan. Oo naman. Excited talaga mga taga Mindanao na makita ka. Yan talaga, Norman. Anong norte-norte? Mindanao to. Unggoy! At wala kang kabahaging pera dito, Norman. Umalis ka dyan. Hindi ka bilyonaryo, trilyonaryo, isa kang patay gutom na hampas lupa. Ha? Ilalagay mo ang posisyon mo kay Brenchong at kay Manny Pacquiao. Sino ka ba? Ha? Hindi ka nga daw nakita o nakilala man lang ni Boss Manny. Sino ka ba? Huwag mo nang ipilit, Norman. Tapos na yung larong yan. Tapos na ang hibang-hibangan. Alam na ng mga tao ang totoo. Mulat na ang mga tao sa katotohanan. Tigilan mo na yan. Tapos na ang laro mo, Norman. Wala na maniniwala sa'yo. It's over, man. Nakakaawa ka na lang. Totoo, man. Totoo. Alam naman natin lahat kung gano'ng karami pera ko 2018 at to 2020 hanggang bago ko nakulong. So wala na hong question dyan. Yung ibinigay ko sa Pilipinas, billion. Oh, yung bigas na halos
3 buwan. Ako lang, araw-araw, 3 truck, 4 na truck na bigas. Plus kalabasa, bilangin nyo na lang yon. So, hindi naman ho question yon. At dito, mga kahombre ko, makikita na naman natin ang isa sa mga napakatinding kasinungalingan ng tao na ito. Mga kahombre ko, nagkakaganyan ho kasi siya dahil hindi niya na ho alam kung ano ang sinabi niyang kasinungalingan sa katotohanan. Ha? Pakinggan niyo itong sinabi niya na to. Ako, sumikat ako dahil bilyon ang inubos ko para sagipin yung Pilipino, lalo na nung COVID. Pagkatapos, ito ho ang sinabi niya. Yung ibinigay ko sa Pilipinas, bilyon. Oh, di ba? Ano ba nangyayari sa'yo? Hindi mo na alam kung ano sinasabi mong totoo sa hindi. Ganyan talaga, Norman, kapag sinungaling ka. Contradiction over contradiction, mga kahombre ko. Wala na to, man. Wala na ho. It's over. Billion daw ho ang pinamigay niya. Ako, sumikat ako dahil bilyon ang inubos ko para sagipin yung Pilipino, lalo na nung COVID. Tapos biglang ngayon, billion na lang? Pinagloloko ho talaga tayo ng tao na yun. Talagang walang-wala na ho ito sa sarili niya, mga kahombre ko, no? Siguro, may mga nasabi ako privately. Dahil nga, syempre, galit ako. Tapos nakita ko pa yung cheque. Nakita ko pa mismo yung sulat ni Senator with tatak pa ng Senate yun, ha? Doon sa kaibigan ko. Pero sa akin, wala siyang indirect. Pero kung meron akong nasabi privately, hindi ko yan intensyon na pakalatin. Dapat ho yung nagkakalat, yan ang kasuhan nyo. Okay? 8 taon na nakakalipas, paaring may nasabi ako dahil may problema. Alam mo yun, maaari. Maaaring may nasabi ako pero may problema, but it is not intended to the public. It is personal. Ang kausap ko dyan yung kaibigan ko. Okay? Kaibigan ko, kung sino man na nag-video niyan at nagpapakalat, sabihin mo sa manay mo, dapat yun ay pakulong. Ang galing talaga ng hinayupak na ito. Kaso lang, hindi lang kaibigan niya ang kausap niya, kundi napakaraming tao, mga kahombre ko. At si Mac Pablo ho, ang nag-record niyan at nasa kulungan siya nito noong 2020. BJMP, nako! Tingnan niyo ho itong tao na ito. Nakakapag-live din pala ito. Nakakapag-video call pala ito sa loob ng himpilan nyo. Nako, napakalaking butas nito, BJMP. Dapat pinagbabayad yung tao na ito. Paano ho nangyari na may internet ang hinayupak na ito sa loob ng piitan ng BJMP mismo? Nako! Dapat, mga kahombre ko at sa publiko, matutukan ito. Kasi hindi ho tama ito. Kita nyo? Kung ano-ano patuloy krimen ang nagawa ng tao na to while nasa loob siya ng kulungan. Ayan o. Tas sakto ngayon lang nakita ni Boss Manny, sakto ngayon ka lang kakasuhan. At maaring makalkal pa ang kung ano-ano sa'yo. Kasi nasa loob ka ng piitan, nakakapag-video ka. Oh my God, Norman. Yari ka dito, boy! Iniyayabang niya pa ho. Nasa loob siya ng kulungan niyan. Maganda kulungan ko. di ba? Diba? High profile, of course. Maganda. Kasama ko dito yung sa Selda 4, si Commander Rick Peralta, yung National Commander ng Alex Bungkayaw Brigade. Sabi niya is, Diyos ko, pag dilabas ko pa yung demanda sa akin ni Pacquiao na hindi siya nagbayad ng 1,700,000,000 sa kumpanya namin, mas lalo na siyang nasira. At hindi nyo ako makakasuhan dyan. Unang-una, private yan. At hindi ko yan binidyohan. Sila ang nag-video niyan. So, it is not my intention to publicize. Norman, dito, tama na hearsay mo. Dapat patunayan mo to, Norman. Dapat mapatunayan mo na ito ay privately done. Kasi kapag 2 or more is straight, hindi na yan pasok sa private. So mag-ingat ka, man. Malakas-lakas ho ang kaso na ito ni Boss Manny sa'yo. Kami ang nagko-compile
ng mga pruweba. Yari ka dito, Norman. Trust me, man. Talagang didikdikin ka namin ngayon. Totoo yan. Totoo yan. Sinado ni Gusgusin. Never ko sinabi na dulingan nanay mo. Inedit nila yon. Okay? Sila ang nagsasalita nun. Inedit nila yon. Kasi, may salitang duling, sinabi nila yan sa aking ina. So, kinapture nila yung salita, pinagdugtong nila. Maaring ganyan yan. Baluga. Alam mo, ang public figure, opinion sa opinion yan. So, yun lang yun. Sa live stream nila, sinabi nga nila, nanay ko duling eh. So, what is the problem of baluga and duling? Oh, di ba? Paano naman pagdudugtong-dugtongin yung pangit mong bunganga? Yung pangit mong boses pagdudugtong-dugtongin? Pwede ba naman yun, Norman? Wag mo naman kami pinaglololo kung may video mismo, oh. Kondonya at Royal Blood si Aling Reby, bakit mukhang baluga? Sagot, bakit yung nanay ni Pacquiao mas masahol pa sa baluga? Oh, sagot. Nasaan dyan ang edited? Mahirap mag-edit ng mga panahon na yan, Norman. Walang ganon. Straight yan. Galing sa'yo. Tigilan mo na yung kahibangan mo. Kaya nga yan, di sinabi mo eh. Yung ano daw, yung voice recording na hindi naniningil kasi siguro kay Bernard. Tinrayway ko yun eh. Alam mo naman, 400 billion na utang sa akin nun. Sabi ko, pare, padala mo na ako kahit 300. Kailangan ko pang pumunta rito sa Inidoro para... Kasi doon sa may Inidoro, may butas eh. Oh. Di ba patago yung cellphone? Doon ka magse-cellphone ko sa Abel Signal. Oh, siyempre, itong tarantado yung yaman, nirecord yun. Di ba? So, pinagdugtong-dugtong nila. Hindi naman yun yung buong video eh. Pare, hindi na ako makakatulog. Kailangan ko na magbayad bukas. Siyempre, iniisip ko nun, lalaya ako. Hindi naman pala ako makakalaya. Ginawang issue. Ngayon, kinat-cut nung Yama dahil inaway ko dati yung Yama. Pero nagsisi naman na, nasa akin na. Lumang issue na yun. Oo. Natatawa ko rito, dilabas. Dilabas, di po kinang ina mo, kumakain ka pala ng pagpag. Po kinang ina mo, yung issue mo na yan, matagal ng issue yan, 2020 pa. At hindi nakaporma yan. Ngayon, binubuhay mo, po kinang ina mo, di kumakain ka ng basura. Yang mga pinakikita mo, puro recycle. Sabi mo, hindi yan totoo. Saan daw nakakuha ni Makagago yung voice record ng mama mo? Tanga, fake news yun. Katulad mo. Tangina mo, ang tagal ng issue niyan. 8 taon na nakalipas sa issue na yan. Hanggang ngayon, buhay pa, bobo. Fake news yan. AI yan, tanga. AI yan, tanga. AI yan, tanga. Bobo mo. Putang ina. Yan ay fake news. Yung mga evidence na yan, inilabas na lahat sa korte dati yan. Fake news. Oo. Yung mga voice recording, puro fake news. Oo. Hindi na may pananay ko. Gago po tayo na ito, makagago na to. Gagawa ka lang ng fake news po. Kinang mo, asa ng source niyan? Kinang ina mo, makagago. AI yan, tanga. 8 taon na nakalipas sa issue na yan. Hanggang ngayon, buhay pa, bobo. Tapos biglang ito din yung sinabi mo pala. Pero mo, nasira pa nga lang ko. Lalo na dyan sa balyenang dayuktok na yan, yung kay Yama John Chotan na yan. Ang daming binudol niya na sobra. Ang dami ring ninakaw sa akin yan. Oo, sobra. At tapos yung mga private na conversation sa cellphone ko, dahil hawak-hawak niya, pinagbili niya sa mga basher ko, sa mga kalabang ko. Opo, ang daming nadamay doon. Yung iba, mga sekretary ng DILG ngayon. Yung iba, nasa PNP ngayon, mga general na, nadamay sa katarantaduhan yan, ng hayop na yan. Oo. Kaya pag namatay yan, hindi ko kasalanan. Maraming pumatay dyan. Oo. Dahil maraming ginago yan silang mag-asawa, di totoo naman pala yan. Diyos ko. Norman. Although sana, nung nagsampa ng kaso kami, ay sana magpapapress na ako. Pero hindi ko ginawa. Bakit? Because of friendship that I have with your brother, Ruel. He's been a friend of me since 2013, 12. Ganon. Mahabang panahon na. Anong magpapapreskon ka? Sa buong karir mo, Norman, actually, ikaw ang pinapresko ng NBI. Hindi ba? Ang kapal naman ng mukha mo, ikaw pa magpapapreskon. Sino ka ba? Sa pagmumukha mong yan, gusto mo ng preskon? O sige nga, magpapreskon ka nga ngayon? O,
Tas ikaw lang mag-isa doon, mukha kang tolongges, di ba? Pagtatawanan ka ng mga tao, sasabihin, grabe, Boss Norman, ang pangit mo pala talaga sa personal. Di ba? Norman, hindi ganun. Kasi kung totoong kaibigan mo si Governor Ruel, hindi mo ito sasabihin sa ina niya. Eh bakit yung nanay ni Pacquiao mas masahol pa sa baluga? Si Mami D, nananahimik na tao, idadamay mo? March 2019 ho, tapos na yung kaso. Parang nagbayad naman, tapos kumontrata yata sa Mobile Legend. Kasi sinasabi sa akin eh. At nagkaroon ng karakter na pakito. So dun na-complete na yung payment. Yung full payment. Kung sakali, kumalat siya sa internet, ang nagpakalat niyan, okay, ay ito si Makagago at ang grupo niya. Never kong ginawa yan kasi kung pakakalating ko yan, dapat nagpa-media na lang ako nung panahon, nung 2018-19, February, na nagkakasuhan sana tayo. Hindi ba nung 2020 nakakulong ka pa nun? Nung ginawa mo itong video na to? Kung saan ipinagkalat mo na may utang sa'yo si Boss Manny? So akala ko ba 2019 pa lang bayad na? Bakit nung ikaw ay nakakulong nung 2020? Alam mong may utang sa akin yan eh, hindi pa nagbabayad eh. Alam mong may utang sa akin yan eh, hindi pa nagbabayad eh. Sinasabi mo at pinapangalandakan mo online na may utang si Boss Manny sa'yo. Ano ba talaga? Di ba nahuli ka na naman sa sarili mong bunganga mabaho? March 2019 ho, tapos na yung kaso. Alam mong may utang sa akin yan eh, hindi pa nagbabayad eh. Parang nagbayad naman. Alam mong may utang sa akin yan eh, hindi pa nagbabayad eh. Bayad naman na pala noong 2019 sa mundo mo, si Boss Manny. Eh bakit noong 2020 sinabi mo na lalabasan na yan ng warrant? Complete, nakademanda yan. Lalabasan na nga ng warrant yan eh. Kita mo na, Norman? Sa'yo ngayon babalik yan kasi lalabasan ka na ng warrant. Oo. Palakpakan sa utak ang putang inang yan. Sabi mo, noong 2019, kumontrata na kayo sa ML. Kumontrata yata sa Mobile Legend at nagkaroon ng karakter na pakito. Ngunit, mga kahombre ko, January 15, 2021 lang ho, lumabas ang fighting hero na si Manny Pacquiao or Paquito. Ano to? Sa mundo mo ba tong ML? Kasi Norman, sa mundo namin, 2021 yung nangyari, hindi 2019. Thumbs like muna, thumbs up. Thumbs up. Kukunin ko lang yung papel. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung sinasabi ko. Kasi katulad sinabi ko, ako makatotohanan akong tao eh. Kung hanggang saan umabot yung feud na yon. Yan. Dala ko yung papel. 2019 nung nag-file. Para at least like muna. Pagka hindi umabot ng 200, ng 100 yung like na yan, hindi ko na ipapakita yung papel. Sayang, hindi nyo ma-screenshot. O mag-like na kayo. So, nasaan na yung papel na ipapakita mo? Sinungaling kang talaga. At Norman, hindi patago ang pagbibideo. Hindi nga alam ni MP na interview pala yun. Parang kumuha lang ng patago ang videographer ni Makabonjing. Ganon? Grabe, no? Narinig mo naman dito na sinabi ko. Maraming po salamat, Boss Manny, at pinaunlakan niyo po kami dito. Gets! Nagpapasalamat ako kasi tinanggap ni Boss Manny ang maikling panayam tungkol sa mga kaganapan sa katarantaduhan mo. Gets? Ibig sabihin, meron basbas ni Boss Manny ang pagbivideo namin. Sinungaling kang talaga. Kaso syempre, wala naman ang naniniwala sa iyo eh. May naniniwala sa iyo yung mga OFW matatanda talaga. Pero ilang piraso na lang yan, Norman. Somewhere down the line, mapapanood at mapapanood rin nila ako. Mamumulat at mamumulat rin sila. Mauubos lahat yan, Norman. Mauubos talaga lahat yan. Easy-zero ko yan bago kita bitawan. At aware si Boss Manny. Di ba ito nga sinabi niya? Ipakita mo sa kanya ito, huwag mong paabutin na sukdulan na magagalit talaga ako. Kasi pag nagalit ako, maniwala ka sa akin, hindi mo pa ako kilalang lubusan. Pasalamat ka, naging Christian lang ako. Binago ng Panginoon. Kung hindi, ipakita mo sa kanya kasi para matawa siya. O kaya baka may problema talaga,
Pagamot natin. Pagamot natin. Sinungaling! Sabi ni Motor Floyd, Boss Francis Leo Marcos, susuporta po kami sa inyo 100% kapag nagkaroon ka na po ng lisensya. Ay hindi naman revoke yung lisensya ko. Suspendido lang. Hintayin mo 90 days. Pwede na yun. Anong suspendido for 90 days? Suspendido yan habang buhay! Anong 90 days, 90 days? Gusto mong dagukan kita sa ulo? Ha? Habang buhay yan suspendido? Pero okay lang naman yun, Norman. Nagdadrive ka pa rin naman, di ba? Kaso patago. Okay lang yan, Norman. Hanggat hindi ka nahuhuli, magmaneho ka lang. Pero mag-ingat ka. Kasi pag nahuli ka, siguradong yayariin ka ni Bossing Asik Lakanilaw. Yan sa tingin ko lang Well, alam mo naman, Norman, wala naman tayong connection, wala naman ako nakakausap, di ba? Alam mo naman, di ba? Uhuging vlogger lang ako, Yan naman sa narinig ko lang, no? Di ba? So, kung ako sa'yo, hindi ako magpapahuli, Kung ako, ikaw lang naman, ikaw, bahala ako makikinig ka. Incognito, boss, bakit sabi ni MP na katiting lang yung tapang mo kumpara sa kanya, tsaka wag daw yung pamilya niya idamay mo? Totoo bang may sinabi ka kay Mami D? Mayroong gumamit ng pangalan ni Pacquiao, hindi ko lang matandaan sa mga live ko. Ang nakalagay, Manny Pacquiao. May check pa. Hindi naman natin alam kung siya yon. Ang nakalagay doon sa message na binasa ko, kung hindi ako nagkakamali, pinutol nila yon. Mahaba yun Ang nakalagay doon sa message, sabi niya, Oy, Peking Marcos, paano man titirahin ni Pacifico ang nanay mo, duling ang nanay mo. Parang ganon yung nabasa ko. So, sumagot ako, Manny Pacquiao Malay ko ba? Kasi nakikipag-interact ako sa supporter ko. Okay? Nakikipag-interact ako sa supporter ko So, malay ko siya yon. Alam mo kung sabi niya, paano naman papatulan ni Pacifico ang nanay mo, duling ang nanay mo. Puta, nanay ko na yung dinamay. Ano sa tingin mo sa akin? Hindi ako gaganti. Diba? Pero hindi ko alam kung kailan pa yun nangyari. Ano sabi ko? Di kung dulingan nanay ko, ano naman ang nanay mo? Yon. That's it. That's the way it is. Anak siya, nasaktan siya, anak din ako, nasaktan din ako. Siyempre gaganti ko. Malay ko ba kung siya yun? Diba? Interaction lang yun. Diba? At meron talagang original na post, original na comment na ganon. Yun. Sige, Norman. Sa bagay, maniniwala ako sa'yo sa bandang to kasi tulok ka, tulongges ka Di ba? Naniniwala ka sa comment. Napaniwala ka nga ng fake na makagago, di ba? Di ba? Naglabas ng address at yon ang ini-address mo sa i-final mo sa akin, sa Isabela, di ba? So, anyway, wala ka naman talagang dunong o pag-uutak man lang. So, we understand. Mapaniwala ka masyado, Norman. Kaya nga, puro libelous statements ka At dahil sa pagpapaniwala mo, kailangan mong magkaroon ng tinatawag na accountability at liability. Abangan mo yan, Norman, kasi mangyayari talaga yan. At ito pa ang pinakamatindi, mga kahombre ko. Meron akong tanong, Norman. Hindi ka ba nahihiya? Isang 50 anyos, haharap very soon, no? Sa mga hearings, haharap ka 50 anyos sa harap ng prosecutor o sa harap ng judge. Imagine mo, Norman, yung judge kaedad mo na. Tapos ano ang kasong kinakaharap mo? Cyber libel. Anong motibo? Kasi nang iinsulto ka ng kung sino-sino. Nagmumumura ka, pinagmumura mo ang kung sino-sino mga tao na hindi naman affiliated sa laban na ito. Hindi ka ba nahihiya? Kaedad mo yung judge, 50 anyos, and yet, ang kaso na inilalaban mo para sa sarili mo ay cyber libel? Grabe, man. At alam mo yan, 2 taon yan bago matapos. Sa 2 taon na panahon, Norman, uugod-ugod ka na nun. Walang-wala ka ng pera talaga nun. Para lang maayos mo yan, magpapakulong ka talaga. Maawa ka sa sarili mo, Norman. Hindi ka kasi talaga mananalo sa akin. Hindi ka mananalo, Norman.
Trust me, man. Hindi talaga kita titigilan. Kahit tumigil ka na, hindi pa rin kita titigilan. Hanggat naka 100,000 views ako. Promise, man. Tsaka yung verified account na yan, hearsay mo na naman yan. Si Boss Manny, sa halip na pag-aksayahan ng oras yang walang kwenta mong live, for sure, nag-e-ensayo yan ng mga panahon na yan. For sure yan, 100%. Do you really think na may maniniwala sa sinasabi mo na ang isang Manny Pacquiao ay gagamitin ang kanyang account upang lokohin at andirain ang nanay mo? Sabihan ng duling ang nanay mo. Diyos ko, Norman, sa lahat ng 50 anyos, ikaw lang ang may kayang gumawa ng ganyan. Napakaisip bata mo, boy. Grabe. Dapat dun ka na lang sa hoyo magpakaisip bata. Di ba? At least, pwede pa kayong maglaro ng donat-donatan. One love. Good fucking vibes. Kayo ang mga tunay na demonyo!